bakit nasabi niya yun? Doon muna tayo. Mahalaga ba yun, Kong? Mahalaga yun. Sa para lang ma-qualify mo, ba't napilitan niyang sabihin yun? Doon lilitaw. Doon lilitaw. Dahil wala na siyang masabi. Kaya kahit ano sasabihin niya. Kahit ba sa not necessarily nananakot siya. Not necessarily papatay siya. Na korte. Oo. Sa palagay mo ba, sa pagsasampung mo ng kaso, ang idadahilan mo ay gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? Ang pangalawang Pangulo? Ang pangalawang Pangulo? Parang ganun po ang direksyon ko. Kaya hindi mo nga siya maalis kasi ang nakalagay sa pasaligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Kaya ka mayroong power of contempt eh. Saan ang galing yung power of contempt? Opo. Ito ay kaugnay nung karapatan ng Kongreso na magpatawag ng taong kakasangkapanin alang-alang doon sa paggawa ng batas. As Kaya nga resource in person. aid of legislation. Ipatatawag as resource person. As resource persons Opo. talaga. Oh. Ngayon, kapag ka walang nakaambang batas, kapag walang batas na nakapanukala na, sino tatawagin mo? Oho. Di parang ikaw pumapana sa dilim. Yung pinaka dapat na tingnan mo ng mabuti. Alam, pinag-uusapan kasi yung usok eh. Usok? Yung pinagmulan ng usok, dapat na siya sa atin. Dapat yun ang pag-usapan. Ang palagi natin sinasabi, gaano ba ang mararamdaman ng isang tao, halimbawa, kung yung halos yung buong daigdig na ang pasan-pasan mo. Opo. O kaya yung kalaban mo halos ganun na rin kalaki. Samantalang kung titingnan mo, ay ano bang nagawang kasalanan? Ang pinag-uusapan lang ay confidential funds. Hindi ba? Bakit kinakailangang usigin ang kanyang opisina samantalang yung ibang opisina na halos 400 ang nabigyan ng ganong klaseng pondo at nabigyan din ng audit observation memo ng COA, bakit siya lamang ang tanging inusig? Opo. Bakit siya lamang ang inilagay sa microscope at ito ngayon ay gumawa ng pagsisiyasat ang House of Representatives sa pamamagitan ng good government at dito siya ngayon uusisain sa kanilang palagay na ang pag-uusisa ay in aid of legislation. Samantalang wala namang malinaw na legislation ang lumalabas kung ang pag-uusapan ay yung ginagawa nilang pag-iimbestiga. Ito yung dapat na pag-usapan. Bakit po yung mahigit na 350 or so, mga 400 ang average, na pinagbigyan po ng confidential funds ay hindi po tinawag ng House of Representatives. Di ba dapat sagutin muna yun? Yun nga po, Kong. Oo. Wala naman silang sinasagot eh. Kung tayo'y gumagawa talaga ng isang mabuting batas, isang batas na ito'y makakatulong sa atin, sa buhay ng ating bansa, bakit ang gagawin mo lamang experiment ay yung opisina ng Vice President kung hindi ka namumulitika? Teka lang, Kong. Yung punto na yan, kasi maganda rin yung puntong pinalutang ni Kong Ray Acop, Kong. Nung binanggit niyo po yan, di ba parang sa bandang huli, may sinabi siyang, oo nga, maaari anyang wala tayong nagawang batas, pero sa darating na pagkakataon, itong ating anyang na pag-uusapan, ay pwede naman anyang gamitin na maging basihan sa mga gagawing batas in the future. Hindi ganun eh. Ganun ho ba? Hindi ganun ang patakaran. Kung isasaalang-alang natin ang mga pagdesisyon ng Korte Suprema. Opo. Kinakailangan meron ng nakabalangkas na panukala na batas. Okay. Dapat meron ng contemplation ng isang legislative measure. Kasi kung hindi ganun, paano mo malalaman kung sino-sino ang ipatatawag mo? Kung hindi ganon, paano mo malalaman kung ano-anong itatanong mo? Lahat kasi ng pagtatanong mo may kinalaman doon sa pagsasagawa ng batas na pinapanukala mo. So, ang posisyon ko palaging ganon. Sa pagdesisyon ng Korte Suprema, Jen Nelson, kung pag binasa nating lahat yun, kaya ka mayroong power of contempt eh. Saan ang galing yung power of contempt? Ito ay kaugnay nung karapatan ng Kongreso na
magpatawag ng taong kakasangkapanin alang-alang doon sa paggawa ng batas. As Kaya nga, resource in person. aid of legislation. Ipatatawag as resource person. As resource persons Opo. talaga. Oo. Ngayon, kapag ka walang nakaambang batas, kapag Opo. walang batas na nakapanukala na, sino tatawagin mo? Oho. Di parang ikaw pumapana sa dilim. Ah. Ngayon, kung hindi mo rin alam kung anong batas ang iniisip mo, anong tanong itatanong mo? Opo. Kasi kukumpletuhin mo lang yung batas, nagpapatulong ka lang eh. Ito, pag-usapan natin yung power of contempt. Sabi ng Korte Suprema, hindi makaiiwas ang isang tao Opo. na humarap sa pagdinig in aid of legislation kung ang taong yun ay makatutulong para ikumpleto yung batas na pinapanukala ng Kongreso. Hindi pala Sapagkat pwedeng yun ay tanggihan. kaugnay ng kanilang tungkulin. Ang tungkulin, gumawa ng batas eh. Oho. So merong pagkakataon na nahihirapan sapagkat iniisip niya, kapag nakumpleto ko ba ito, anong impact nito? Oho. Ganong taon tatamaan ito? Ilang siyang medyo ano ito? So magpapatawag siya ng taong makakatulong sa kanya Oho. para liwanagin ang consequence ng gagawin niya. Kaya pala kung may kapangyarihan din ng Kongreso, ayaw mo, tumatanggi ka, pwede ka palang pilitin na dumalo. Pwede kang pilitin, Yun pala pero yun. yung limitasyon, Oo, kasi ikaw lamang ang merong impormasyon na pwede mong ibahagi para makumpleto namin yung batas na yun. Opo. Hindi ka makaiiwas doon. Pag hindi mo binigay yung impormasyon na yun, Opo. pwede kitang ipakulong. Iyon pala yun. Ano yung ginagawa nating, anong batas na ginagawa natin na pinipilit nating kumpletuhin? Oho. Wala. At ang malungkot na Ang ginagawa nila, sila yung nag-o-audit. Oho. Isip-isipin mo naman. Ano po kanya? Nakikita niyo po yung kulay ng ballpen. Ano po bang ginamit na? Kuwan po yan felt tip. Ano? Napaka-technical pala yan. Iba. Fountain pen po eh. Oho. Tapos kulay asulan niya ito eh. Ano ba yung contemplated legislation? Tayo ba'y gagawa ng batas para ating pagtibayin kung anong klaseng ballpen ang ipipirma natin Oho. sa mga dokumentong pinipirmahan natin bilang opisyalis ng ating bansa? Sana malinaw yun, Jen. Opo. Mapipilit mo lang na may kukulong kita pag hindi mo binigay yung... Kasi siya lang ang makatutulong sa'yo. Oho. Kailangan yung legislation na yun. Oho. Yun ang limitasyon, Jen. Opo. Hindi yung basta ka na lang nagpatawag ka doon eh. Ang saya-saya pa nilang magpakulong eh. Kapag ka ganun ang motivation dyan, pagka ganun ang layunin, hindi ka magiging masayang magpakulong dyan eh. Opo. Kasi ang layunin mo, makagawa ka ng batas, hindi yung magpakulong ka ng kapwa mo. Yun na nga. Nakita mo naman sa social media yung isa eh. Nung naipakulong niya, sasayaw-sayaw pa siya eh. Opo. At nag-fist bump pa doon sa... Doon lang makikita mo. Mga chairman. Yun ba yung layunin mo? Oo. Yung makapagpakulong ka? Akala ko ba gumagawa tayo ng batas? Yun ang una. Oho. Pagkatapos, ini-explain nung abogada, sabi, kailangan linawin natin, ito yung pinanggalingan pinagmulan ng lahat. Opo, opo, Ito yung opo. pinanggalingan na lahat. Abogada yon. Sinasabi niya, hindi ko naman po sinasabi sa Commission on Audit na wag po kayong bigyan. Sinasabi lang po namin, Sir, pwede po bang tingnan nyo muna kasi hindi pa naman po final ang ginagawa ninyo eh. Oho. Paano po ang mangyayari nito? Sabi niya ganun. Kayo po yung nag-audit. Pagkatapos po, ang papeles ibibigay po niyo sa kanila. Sino po talagang mag-audit? Kayo po o sila? Merong prejudicial question sinasabi ko, Jen. Opo. Ngayon, kagaya ng naipahayag ko kanina, doon sa college ng journalism, Jen. Tama yung ginawa niya. Nagtatanong siya sapagkat yung audit observation memo, wala pang finality. Opo. Tungkulin nila yun. Kaya po lang ako nagtatanong, hanggang saan po ba ang bahagi nilang magtanong? Oho. Ang ginawa nila, you are, sabi niya, interfering the processes of this committee. Oho. Sinasagkaan mo. Parang pinipigilan mo ang trabaho namin. Hindi mo... Hindi nila kailanman nakita na silang unang nakialam din. Oho. Silang unang nag-interfere sa process ng Commission on Audit. Oho. Sabi ko, kailangan pag-usapan natin ito. Ayaw nila ngayong pag-usapan din. Opo. Ina-avoid nila yung issue, direkta na makipag-debate sila sa akin para malaman natin. Oho. Ang pinasasagot nila ay hindi naman abogado. Oho.
O, sabi ko sa mga bata kanina, Opo. paano mo navigate ang integrity ngayon? Oho. Saan mo kukunin ang katwiran dito? Eh, hindi nila ipapublish sa mga dyaryo. Saan kayo mag-uumpisang kukuha ng source? So, mapipilitan kayo kung sa ibang sources, let's say social media halimbawa. Maliligaw na po. O, tapos sinasabi ninyo, walang regulasyon ang Trimedia, ang press. Walang regulasyon. Meron silang code of ethics. Sinusunod ba yung code of ethics? Kung meron silang code of ethics, bakit hindi yung totoong nangyari ang isulat nila? Para sa kaalaman ng publiko. Nasaan na yung ethics nila? O yan po ang kailangan pong inabigate ninyong mabuti. Kasi alam niyo naman ko, ang media, makapangyarihan din. Fourth state tayo, Nelson, no? Kaya lumilitaw na napaka-importante ng media. platapormang ito. Hindi ba? Itong saga ng mamamayan. Fourth estate kayo eh. Opo, sa ikaliliwanag ng maraming isyu sana ko. Alam mo ba kung bakit kayo tinawag na fourth estate? Ano bang nakasaysayan yan ko? Bakit naging fourth estate nga ang media? O ikaw na ang magpaliwanag. Si Nelson, professor ito si Nelson. Dati kasi tatlo lang yung estate, Jen. Tatlo. Nadagdagan ng isa. Simple pala ba? Medyo pala limin yung anak ko, Tiko. Hindi kasi Kaya pala ayaw ka bitahin doon. haligi ng lipunan yan. Apat eh. Oo. Ganito kasi yan. Hindi ba yung ang ating pamahalaan ay nababahagi sa tatlo? Opo. Oh, di ba? Executive, Opo, legislative, at saka judiciary. Opo. Ayan. Dahil nga sa kahalagahan ng media sa governance, sila yung nakatingin eh. Sila yung kung bakit bumabalanse, di ba? Parang inihanay ang media sa tatlong bahagi ng pamahalaan. Kaya tinawag ikayong pang-apat. Yes. Kaya tinawag kayong fourth estate. Sa mga tweet, napaka-importante ng role na gagalawan ng media. Totoo naman eh. Para sa isang media na aktibo, sa isang media na tapat, sa isang media na naiintindihan niya ang kanyang katungkulan, para sa ganoon ay mabantayan ang governance ng ating bansa. Sapagkat talagang kayo ang nakakakita at kayong mag-uulat. At nakakapagbigay kayo ng balanse rin. Na-check ninyo yung, kung minsan pati yung mga katiwalian sa pamahalaan, na-check sapagkat nahayag sa mata ng tao. Napaka-importante ng gawain na yun. Ngayon, kapag ka yung role na yun ay nakulapulan na ng iba, sa mga tweet, yung pag na-navigate mo ng integridad, magkakaroon na rin ng problema. Paano ngayon? Masasalaula ngayon yung narrative na tinutuntun ng publiko. Kapag ka ang publiko ay hindi na-informahan at siya ay nalinlang, na-navigate ng interest ng iba. ay ang napaling sa interest ng iba. Dito mo ipaling kanya. Yun, dito kanya yung paglakad mo rito kanya, hindi ka kanya mahihirapang katulad ni Jensi Marjal. Dito kanya dito kanya kailanman ay hindi mo mararanasan ang pagtitiis ng isang Nelson Lubao. Ayun. O di ngayon, naganyak ngayon, nag-inganyo ngayon. Saan po ba papunta yan? Huwag ka na kanyang magtanong basta't ang importante ang paglakad mo. Tuntunin mo yan. Tuntunin mo ito. Pero po yung aking konsensya, hindi na. Pabayaan mo muna yung konsensya mo. Inabigate mo ikang mabuti. Nandito ngayon ang pinakapunto dyan. Pagkatapos sasabihin nila, hindi, nagbanta ang pangalawang Pangulo. Bakit nga siya nagbanta? So dito ngayon ko, ipinakikita natin, kasi si BP Inday per se, mukhang matigas eh. Kumbaga, ito yung pinakaulo, kumbaga. Kaya ang pinipiga nila ng husto at talaga namang pinipersecute ng husto ay yung mga tao nakapalibot sa kanya para yung ulo, yun ang kanilang tinatarget talaga. Siyempre. Ayun. Ang buong akala nila, kapag ka itong mga ito ay kanilang napadugo, sisigaw itong mga ito. Ang kanilang pag-asa, akala mo ay gagawa, kahit ano isisigaw na. Walang iniwan sa isang tao na paggagawa ng affidavit. O kaya, ayan, tatakutin na limbawa. Kung hindi man ooperan ng napakaraming mga konsiderasyon, financial o anuman, material. Mapipilitan yung tao, halimbawa tinakot, nalagay sa alanganin ng buhay niya at buhay ng pamilya. Ito hindi pinapayagan ng korte. Di ba? Kaya kung minsan nakagawa siya ng affidavit, pero i-repudiate niya yun. Tatalikurin niya sa bandang huli.
Speaking of bagay na Nelson, ano pala nangyari kay Garma? Akala ko iuwi na sa Pilipinas. Ba't hindi na nakauwi, no? Ayun nga sinasabi natin. Di ba si Alice Guo, nahuli kahapon, kinabukasan na iuwi Bakit agad? bakit itong si Garma parang hindi ata... Mukhang may problema sila dyan, Jen. Ganun ba? Anyway. Oo, pero eto muna ha. Kasi ito yung bago. Kong, Jen. Merong... Hindi, akala ko pasisinag muna natin yung pangalawang... Ayun, andyan na ba? Ready na? Ready na? Direct? Kasi dalawang slides eh. Yung isa, diniscuss ko na. Opo. Hindi ko lang binabanggit kung sino yung tao ron. Pero para may idea na ako, Kong. Ano ha? Alam ko naman, palagi kang may idea. Alam mo naman tayo. Chismoso. Yung pangalawa gusto kong maipakita. Natanggap na ba ni Direct? Okay na? Ayan, sige. Ipakita natin. Palakihin nga yan. Aba, Social SWS Weather ito eh. Station. Social Weather Hindi Station. ba kung minsan pinag-uusapan natin, Opo. sapagkat ito'y ginagamit para tantyahin sino ba yung gusto nyong iboto, ganyan-ganyan. Opo. Tingnan mo yan, third quarter 2024, Social Weather Station. October 1. Ang date niya, October 1, 2024. Yes. Opo. Ano yung note? Basahin mo yung nakalagay na note. Note to interviewer. Allow... R. Yung R, yan ang respondent. Yan ang mga sample. Allow respondents to read all names names first in list. Yung mga pangalan na yan, yan ang kinukonsider, yan ang tatanungin nila. Sino sa mga yan ang gusto nyong iboto? Babasahin lahat. Okay. Kailangan ba, ano ang mapapansin nyo dyan sa listahan na yan? Wala kayo sa lista. Ayan, nakita mo na. Oo, Pero merong Floranda Mori. Kilala mo si Floranda Mori? Ay, hindi nga eh. Merong Adonis Jerome. Ha? Sino yun? Yan Ayan nga. Meron sinabi pa. natin noon kung nawala kayo sa listahan. Meron Tapos kung sino-sino nakalista. Meron pang Doringo Maui. Ayan, meron pang Ramos Danilo. Diniscuss natin yan. Ngayon, bakit hindi nila ako sinali dyan? Para sa ganun, yung tatanungin, wala akong pangalan, hindi talaga ako ilalagay dyan. Lalaglag talaga kayo sa pangalan nyo sa sabi. Kaya nung pa, sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa minamasama natin, dito may papakita ko sa inyo, minamanipula nila. Official documents mo ba ito ng SWS? Baka questionin tayo ng SWS ko. Diniscuss natin to kung Jen. Sa kanila, page 2 yan. Page 2, tingnan mo. Sino ba si Adonis Jerome? Hindi ko po kilala. Para ngayon, isama mo doon sa i-consider nila, tatanungin. Sino si Floranda Mori? Ito Modi. Kasi Modi ay yung transport group yan, Kong. Si Modi Floranda. yung pecha na yan, kung wala pang filing ng COC yan eh. Palagay Kaya na nahula natin. lang sila. Sino si Danilo Ramos? Yung magtataho ata sa kanto. O sino-sino Ang nakalagay. sinasabi ko lang sa inyo, Ay, may Mimi siguro naman mas kilala ko kaysa kay Doringa Mori. Mimi. Doringo Mimi. Ngayon, ito yung sinabi ko doon sa mga estudyante bata, kanina. Gagamitin nila to para tukuyin nila kunwari sino yung napupusuan ng mga botante. Pero sinadya nila na hindi nilagay ang pangalan ko dyan. Anong masasabi nyo ngayon? Totoo pa ba yung ginagawa nila? So pati yung publiko, nila-manipulate nila. Hindi ko naman sinasabi kung nalagay ako dyan, tuwan-tuwa ako, hindi. Nandun pa rin ang pagdududa ko. Sapagkat ako, ang gusto ko, pagka yung sa politika, dapat walang survey. Ang gusto ko may survey kung alin ang mas masarap na bagoong, mas masarap na patis, mas mabangong siya sabon, mga produkto at mga serbisyo. Pero pagdating sa mga anong gusto ng mga tao, sapagkat ito'y potential na pagkakakitaan ng maraming tao, lalo na yung mga sindikato. Totoo po, Kong. At pati siyempre, kapag nag-number 1 ka dyan, siyempre parang Paano ka jackpot. Ni hindi ka makakarating sa gusto mo. Paano? Hindi ka nga isasama. Ito deliberate ito. Maliwanag naman na initsapuera nila ako. Baka sabihin kasi nung time na yun. Nung time na yun, Kong, hindi pa yung nagdideklara. Pero siguro yung Floranda Modi, hindi naman nagdideklara. Lahat yan. Kasi malayo pa yung filing. Sino ba nagdeklara dyan sa mga yan? Nung time na yun. Malayo pa ang filing niyan. Dapat siguro doon, kung ikaw ay tatanungin niya, siguro yung tao magsusulat ng pangalan. Baka pwedeng gano'n. Baka pwede pa yung gano'n. Halimbawa, not guided. Halimbawa. Baka doon
Baka doon baka magtaka sila kung paano, kung sino mangunguna ron eh. Pero ito, maglalagay sila ng set na tatanungin nila. Pero, Wala ayan pa. nga, hindi nila ilalagay yung pangalan ko. Ito, malinaw ito ha. Napag-usapan namin ni Jen yan noong kalalabas lang yan. Pero hindi nyo nakita ito. Yung mga Pinakita po namin yan. Nawala Baka nakalimutan na kasi medyo matagal-tagal na. Hindi nyo napansin na wala ako. yung wala yung pangalan niyo. Oo nga, pwede po. Napansin namin ko. Ha? Opo. Na-discuss po namin yan. Ayun. Pati Bentol po wala eh. Diba? Ganun ba? Nagreklamo din si ano dyan. Wala, dalawa sila. Oo nga, yung Natatanda mo na. Oo nga. Pero marami- tama. Yun. Naputol yun. Ito. So yun po, Kong. So yun ang yung punto na yun. Ang punto dyan, meron talagang mga pamamaraan para I-mislead yung publiko. i-mislead. Bakit Yes. nila i-mislead ang publiko? Ngayon, ang sabi ko sa mga journalist students, kailangan vigilant kayo. Mini-mislead ang publiko. Anong gagawin Future nyo? journalist. Opo. Di ba? Yes. Opo. How do you navigate integrity? Nako. Ngayon ito ang bago, Kong. Oo. Alam mo ba, Jen, nagkasagutan na naman si Pangulong Bongbong Marcos at si BP Inday Sara. Nagkasagutan. Magkasagutan. Siguro, para hindi tayo mapaghinalaan, may pinapanigan, pakinggan natin si BP Inday muna, ha? Bago yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. BP? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Ang ikli naman yan. Ano yun? Ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng administrasyon. So yun ang parano doon. Ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So parang sa kanya, wala nang hindi na magkakasundo. So, Parang wala nang reconciliation. Wala nang pag-asa. Parang sa ibang pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Mas malalim doon, no? The point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... Ilog ba yun? Pagka nakarating ka Pag ginagamit yun, ano yun parang... Metaphor. Idiomatic metaphor. Po. I have crossed my Rubicon. Ayan. ganun pala yun. Wala na. Wala Sabi kang atrasan talaga. point of no return. No return. Sabi niya. Ang alam namin ni Jen, I will cross the bridge when I get there. Hindi, sa salitang naman kanto Ano naman ang sagot ni Pangulo? Eto po, kung malalim ang sabi ni Inday na I Sayang have lang, reached the point of no return. Tinabitin lang kasi yung state para nakanganga ako Karugtong pa yun Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Never say never. Sana sinama yung tanong no? Never say never. Never say never. Anong ibig sabihin nun, Kong? Sinabi yata ni James Bond yan. Yun nga, sa pelikula. Pero alam mo, yan ang ayaw kong pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan yan ay hindi nag-aaway. Sapagkat dyan nakasalig yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuha mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya isinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ganyan sa punto nung say... Doon sa never say never. Ganon? Sabi, wag mong toldukan. Hindi pa... Hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi na sa punto ni BP Inday naman Point of no return. parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Salitang kanto, tawag sa amin yan sa gawing mga batang kalye, topo-topo barega. Pero palagay ko kung kaya nabanggit yan ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag Hindi ko naman narinig na yung kanya sinabing never say never, ay referensya doon sa sinabi. Kaya mahirap yun Mali mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya diba? sabi ko, dapat isinama yung tanong dun sa SOT. Kasi Yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya Tumutukoy. direkta
doon sa sinabi ng Vice President. Kaya Follow-up question na yun medyo hindi ko dinidiscuss pag gano'n. Pero yun yung tanong Kaya lang hindi nga na... Masyadong kortong-korto. Kung eka nga. Pero, kaya ko siya naintindihan dahil may nauna na akong napahayag ang Pangulo, ito ay tungkol sa impeachment. Ito pala, Jen, may shot din ha? Yung reaction niya na sinasabing wag nang ituloy yung impeachment. Oo, tingnan natin. Sige Pakinggan nga. natin ko. Yeah, medyo mahaba-haba ito. Well, well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Ay, maalalalim yun. Ano ba yung storm in a teacup? Walang kabagay-bagay. Walang kakwenta-kwenta. Parang ganun ibig sabihin. Ang sinasabi niya kasi yung paghahain ng impeachment, walang halagaan niya yan. Tama nga naman. Wala may tutulong. Kasi kahapon ko... Sana makinig yung House of Representatives. Oo. Ako matagal ko nang in-expect na sana kahit na sa ganyang pamamaraan ay magsasalita ang Pangulo. Oo. Gusto kong pasalamatan ng Pangulo at nagsalita siya dyan. Ayun. Kasi alam mo naman, ang executive walang pakialam sa legislative. Yeah. At Tama ganun po. din, hindi pinakikialaman. Ngunit nagpahayag siya ng opinion. Ang ibig niya sabihin, hindi ko kayo pinakikialaman. Ito, opinion ko lang. Pero para sa akin, there's tempest in the teapot. Ibig sabihin, wala kang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan niyo dyan. Ganun ang translation nun dyan. Nag-leak ito kahapon ko na text daw sa isang mababatas Parang ini-instruction niya, hindi pa lang instruction, kundi parang tinext po niya sa isang opisyal ng Kongreso, Yun po ata ang sinabi. Sana makinig sila. Bagamat sinabi niya, ito, opinion ko lang Pangulo ng Republika ang nagsabi, kahit opinion yan. At ano pala sa likod si Sentol Oo. Kaya pala hindi natin Parang event ata yan Meron silang event na dinaluhan at doon ay nagpa-ambush interview si Pangulong Bongbong Nason. mukhang maganda naman, Nagiging papunta tayo Siguro kasi narinig siguro nila yung ating Vox Populi Ano nga gagawin mo? Halimbawa, siguro naisip nila, kasi sabi nila, hindi, mamadaliin natin ito. Pag minadali mo yan, 1/3 ang pipirma, dire-diretso sa Senado. Yes. Opo. Kapag hindi 1/3, pag-uusapan sa Justice Committee. Ilang linggo, ilang buwan ang bakbakan yan. Opo. Papayag pa kaya, baka wala namang quorum yan dahil mangangampanya na yung mga miyembro ng Senado. January, totoo po. Paano? Sino? Mangangampanya yung di ba? Totoo po. So, saan pupunta yan? Siguro, sabi ng Pangulo, yan. Wala niyang kakwenta. Kumbaga, ang ating na-focus ngayon, mayroon pang dagdag na sabi ng Pangulo na masisira ang ating yung ating direksyon kapag inuna pa natin yung impeachment. Totoo kong kahapon nakatutok na si Vic doon sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara para abangan. Kasi sinabi, maaga pa lamang, may maghahain na po ng impeachment. Pero dumating ang hating gabi, wala po nag-file, wala po naghain ng impeachment. Gutom na gutom yung mga reporter doon. Siguro may nakaamba siguro doon. Akala na naman. Alam mo naman kasi yung mga reporter, yung aksyon ng kanilang gustong... Samantalang ako naman, ayoko yung aksyon. Ang gusto ko, ano yung consequence niya sa tao? Anong consequence sa bansa natin? Ano, gulo na naman? Pero yung reporter, ayaw niyang mag-navigate Dito lang ako, sabi niya. Hindi ko kasi... Dapat, sabi ko nga kanina sa mga bata, kailangan you write truthfully. But you have to do this with vigilance. Di ba? Huwag kayong pag ganun-ganon. Opo. Hindi kasi, kaya naman nandun yung mga report. Ako yung opinion. Bagamat sinabi ni Pangulo, ang opinion ko, sabi niya, Opo. walang ibubungang mabuti ito sa isang buhay ng isang Pilipino. Ayun nga. Ako, magpapasalamat ako na nagsalita siya ng gano'n kahit sinabi niyang opinion. Tama. Tama naman yun kasi hindi niya madidirect ang House of Representatives. Hindi niya kami pwedeng Hindi utusan. pwedeng manduhan. Lalagpas na siya doon. But the President is completely
in a position to air his opinion. Opo. Lalo na kung nakikita niya na, teka muna, ang imbestigan nyo na lang kung saan napunta yung pera ng mga flood control. Mabuti nga, hindi pa niya sinabi yun eh. Inaasahan ko nga, sabihin niya yun eh. Ganun ba? Kayong mga Quadcom, Oho. ba't hindi nyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit nyo sa flood control? Pwede niya sabihin yun. Pwede naman sana. Oo. Eh, sa opinion ko, kanya halimbawa, Oho. ah, Masigit na mahalagaan niya ito. with all due respect, ha? Sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito, bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Eh, ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti? Nauusisayin natin ito? O, halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo is a tempest in a teacup. Oho. Wala kang kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. O, sana marinig ng mga kasama ko yan. Opo. Eh, ako naman kung mukhang... Pero hindi niya sa akin sinabi yun, Jen, ha? Mukhang hindi... Mukhang sinabi niya doon sa mga nanggugulo sa akin. Oho. Oo. Eh, mukhang ano naman ko, mukhang napakinggan. Strong message ng Pangulo. Hanggang ngayon ko, ay mukhang wala po naghain ng impeachment complaint sa pangalawang Pangulo. Ano ha? Eh, tempest in a teacup nga Opo. dyan eh. Pag hindi nila naintindihan yon, problema na nila yun. Ayan. Baka maghanap ng teacup. Eh, maraming minsan sa kasama niyo kung hindi rin nakakaintindi, no? Ay, nako. Pero anyway, Kong, yung punto na nga, kasi ngayon na nag-iimbestiga nga ang NBI, di ba, nagsimula na, ang problema nga lamang po, hindi nakapunta ang pangalawang Pangulo kanina para magpaliwanag at humingi by December 11 yata. Ano naman ang direksyon nila? Bakit nila aasuntuhin ng Vice President din? Actually, kung hindi pa naman asunto, kundi ang sinasabi lang ay magpaliwanag, doon nga sa pinasisimulan Saan natin. nga papunta? Bakit kinakailangan gawin mo yun? Siyempre, kaya ginagawa nila ito, may papunta. May kapupuntahan, may direksyon. Proseso ito eh. Ay, bilang nag-observe ako, ang proseso dyan at nakikita naman natin ang direksyon, eh baka makahanap sila ng mga bagay na pwedeng ikaso sa pangalawang Pangulo. Sapagkat ang sabi nila, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay hindi po immune from suit, Kong. Oo nga. Ang sinasabi ko naman sa iyo, Jen, may katapat na provision sa saligang batas. Ang Vice President is an impeachable officer. Okay. Opo. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang pamamaraan. Matatanggal mo lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. So habang hindi siya nai-impeach, Opo. hindi mo siya pwedeng sampahan ng kahit anong klaseng... kasi anong direction mo pag sinampahan mo? Oho. Eh di, impeachment nga. Kailangan i-impeach mo eh. Eh, sabi ng Pangulo, tempest in a teacup. Oho. Oh, sa maliwanag na pananalita, tigil-tigilan nyo na lahat yan. Magtrabaho kayo ng matino. So kung wala na po yung impeachment, so ano pa itong gagawin ng NBI? Kasi doon sa punto nga, maging ang DOJ, sabi niya, eh dahil nga sa pwede anyang kasuhan ang pangalawang Tawagin ng Pangulo. NBI, kausapin natin. Ayun, si Tawagan. retired judge. Saan papunta ka mo yung ginagawa Jimmy mo? Santiago. Hindi mo ba alam ng Vice President is an impeachable officer? Oho. O halimbawa, nahabla mo, Nelson. Kunyari ikaw si... Sa NBI. Ano ang pangalan nung sa NBI? Jimmy Jimmy Santiago. Oh, kunyari ikaw Retired judge. Opo. ikaw si NBI Director. Aha. Oh, Director. Saan papunta ba itong ginagawa mo? Magpapile po kami ng kaso. O sige, na-file mo yung kaso. Na-file mo, anong gagawin mo? Magsasampahan ako ng matitibay na ebidensya kasi... Oo, palagay mo. lumabas na Punta na korte. Oo. Sa palagay mo ba, sa pagsasampo mo ng kaso, ang idadahilan mo ay gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? ang pangalawang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo? Eh parang ganun po ang direksyon ko. Kaya Hindi mo nga nasasam- siya maalis kasi ang nakalagay sa pasaligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Hindi ba i-accommodate ng court, Kong, yung isang criminal complaint? Eh, kaya issue na naman ito eh. Opo. So, ladies and gentlemen, I'm raising again a constitutional issue. Aha. Okay, opo. Pwede kang mag-file sa kanya ng criminal action Aha. siya impeachable officer. Saan tayo papunta? Makakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya. Ganun ho ba? So, Kasi yung Yun ang proceed. yung impeachment, yung Opo. bali yung preliminary investigation.
Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga eh. Dahil impeachable officer siya eh. Yun ang aking legal opinion. Pagkakaintindi niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung hindi siya impeachable official, okay lang. Pwede. Kaya yun, isa sa alang-alang mo, dahil isa siya sa mga impeachable officers. Batay sa pagkakapaliwanag nung Undersecretary Jesse Andres, ako personal ko, pagkakaintindi ko, kung masasampahan siya ng kaso, Matatanggal siya. matatanggal siya bilang pangalawang pangulo. Anong sabi ni Ombudsman? You shut up. Ganun po. Hindi mo narinig? Ombudsman Martires. I would like to tell Secretary Yusek ba siya? Yusek Jesse Andres. Yusek Andres that you should shut up. Ganun Stop talking. Sabi niya. Yun pa naman ngayon ng paliwanag. Mukha ang ating kaibigan Hindi Secretary niyo pa Boying. narinig yung sinabi ni Ombudsman? Hindi ko na Ba't naman nandito sa akin eh? Ganun ba? Hindi ko narinig. Maganda mapakinggan natin yun. Ano, ha? Pakinggan niyo muna. Kasi ngayon, parang si Secretary Boying Rimulya hindi nagpapaliwanag. Kaya ang nagpapaliwanag lagi, yung Undersecretary Jesse Andres, Kong. Kaya yun po. Ako, yun parang yun ang direksyon nila. Sabi ng Ombudsman, meron kaming karapatan na kami ang mag-take over ng pag-iimbestiga kung gusto namin. At any point. Opo. Kaya kanya, masasabi ko sa iyo, you shut up. Ay, nako. Anyway, Kong, balikan natin yung maganda yung punto, no? Nang pinagbulan ng lahat ng ito, kaya naibulalas, di ba, Nelson, ni pangalawang Pangulo Inday Sara, yung mga maanghang na pananalita na kaya niya nasabi yung, pag ako napatay, sabi niya, don't worry ma'am, para may ganun nga, di ba? Don't worry ma'am, pag ako napatay, ay may kinausap na ako para patayin din ang Pangulo, ang Lisa, tsaka si Speaker Martin. Pero, yun bang mga ganong salita ko? Yun, sabi kasi nila, yung pagbabanta per se, at yung paghihiganti, ay isang klase na raw po ng krimen yun, Kong eh. Pagbabanta. Opo. Nagbanta siya. Nagbanta daw po ang pangalawang Pangulo. Pag siya'y napatay. Opo. Paano mo naman halimbawa i-execute yung halimbawa lang ito. Sige, pag ako'y napatay, papapatay din kita. Mga ganun po. Paano mo malalaman na may execute, patay na nga eh. Sino yung mag-execute? Patay na nga eh. Kasi ang punto nila, Kong, buhay pa lang niya, binili na yung assassin eh. Oo nga, yung papatay tao. pero maliwanag na may kondisyon talaga eh. May kondisyon talaga. Sinabi niya, pero sa akin, alam mo, hindi seryosong banta yun eh. Sabi ko nga sa iyo, emotional outburst dahil sa nangyari sa kanya eh. Wala na eh. Wala na siyang, isipin ko magsalita, Mr. Chair. Opo. Wala na po kaming kakampi rito eh. Ayun na nga, talagang... Tapos inuusig lahat ang kanyang mga staff. Lahat ng staff niya. Para bang kinakailangan paduguin lahat yan. Sa mo sa gusto, magsasalita yan. Ituturo yan. Parang gano'n eh. Kaya nga, di ba yung Acosta, sinugod sa ospital ko kasi pinipigyan ng pinasasagot na kung ano-ano. Oo, pinasasagot kahit na hypothetical question na kahit na hindi tama, tinatanong na. Sino hindi maririndi doon? Parang ang gusto kasi nilang marinig doon sa mga pinagtatanong nila, ipagkanulo ng mga taong iyon ang pangalawang Pangulo. Ganun nga yung gustong mangyari. Ay isip-isipin mo, dadalin sa women's correctional. Yun lamang, nung marinig niya yun, siyempre, paano mong ihahalo sa mga convict naman yung isang... yun lahat ay gagawin. At all cost. Para lang mapadugo nila. Yun ang nararamdaman sa aking palagay ng Vice President yan. Ayun. Kaya naibulalas niya yung sana mga ganang hindi pahayag. ganon ang sinasabi ko. Kung talagang malinis ang layunin na gumawa lang tayo ng batas, bakit kailangan umantong tayo doon? Tawagin mo lahat yung mga hensya, sinasabi ko sa iyo. Yun, magliliwanag ngayon, wala tayong kinikilingan. Ang pinagsimulan nito kiling na kiling ka dito Isa lang ang tinawag mo. Naipapaliwanag ba yun? Hindi na ipapaliwanag Nagkikibit balik at bakit hindi nyo po tinawag yung 400 agencies na sila naman po'y naka-receive din ng audit observation memo. Bakit hindi po nyo pinatawag? May sumagot ba? Wala. Nang sumasagot si Paduano. Opo.
Oh, Nakabibing. Wala akong may komento. tumahimik ka. Opo, opo. Yun nga yun eh. Yun ang hanapan mo ng sagot. Oho. At may kabaligtaran pa dyan, Kong. Doon nang gagaling Oo. yung binitawang pananalita ng Vice President. Halatang halata nga eh. Nako. O pagkatapos, doon ngayon sila babase. Sapagkat wala nga silang maisagot, so yung tutuntunin yung sinabi ng Vice Opo. President. Huwag muna yung sinabi niya. Ang pag-usapan natin, bakit nasabi niya yon? Doon muna tayo. Mahalaga ba yun, Kong? Mahalaga yun. Sa- Para lang ma-qualify mo, ba't napilitan niyang sabihin yun? Doon lilitaw. Doon lilitaw. Dahil wala na siyang masabi. Kaya kahit ano sasabihin niya. Kahit pa sa Not necessarily nananakot siya. Ayun. Not necessarily papatay siya. Oho. Di ba? Kahit ba sa mga pagdinig ko sa mga korte, sabihin, nakagawa ka ng krimen, tatanungin ba, paano ba, ba't ba nagawa yung krimen? Yes, sir. Talagang Circumstances. doon ay sinusuyod talaga. Kaya nga ganun ba yan? yung judge talagang nakikinig mabuti. Nakikita mo yung dalawang nagpapaligsahan. Opo. Nakikinig siyang mabuti. Yung Meron depensa siyang at saka minuta yung niya. prosecution. Kaya naka-record yan. Babasahin niya lahat yan. Kaya may transcript. Aaralin niya yan. Hindi ganun kasimple yan. Kaya pala may mga kaso, ako kanover ako na ito, pandagdag, ito maunawa ng ating mga kabayan. Sabi nila, caught in the act, in flagrante delicto. Yung suspect, kita-kita na talaga. Pero later on, nung matapos ang pagdinig, ay pinatawad ng hukom, pinawalang sala. Sapagkat ang sabi ng hukom na kaya niya yung nagawa ay dahil sa mayroong mga naunang pangyayari, kaya niya nagawa yung krimen na yun. Merong mga May mga ganun exempting pala. circumstances. Ayun. Merong mitigating circumstances. Palilitawin lahat yan. Ayun pala. So, halimbawa, tiningnan niya sa salamin ng mitigating circumstance. Opo. Lalong-lalo na sa salamin ng accepting circumstance. Opo. Nakita mo yung batas natin, Republic Act 9269 yata. Oo. Isip-isipin mo, yung battered wife syndrome, Opo. may karapatang patayin niya yung asawa niya eh. Anong lalaki nga pagka may... Ay, yung babae. Yung babae. Kung, housewife. Battered wife syndrome. so sobrang pagbubugbog sa babae, napatay niya yung mister niya. Oo, nakalagay doon. Ganun na. Walang Isip-isip. kasalanan po yung babae. Walang kasalanan ng babae. Dahil bugbog. Alam mo kung ano ipapataw na... Parusa. Alam mo ipapataw na parusa? Yung ipapataw na parusa ay akma pa sa kanyang kaligtasan. Sa babae. Oo. Nakagawa ng krimen, nakagawa ng pagpatay sa kanyang mister. Oh. Ganun po. Oo. Bibigyan siya ng isang hatol na okay. Hindi ka pupunta sa merong radius eh. Opo. Hindi ka pwedeng pumunta sa ganitong lugar. Kasi halimbawa yung lugar na yun punong-puno ng kamag-anak ng asawa niya. Baka sa pagigantihan. Opo. Oho. So may protection pa Oo, pala. ayun, pinatay niya. Pero lilitaw ngayon dahil wala na siya sa hustong isip. Halimbawa, Opo, oo. hindi na siya makatagal doon sa kanyang nararamdaman na sakit na pinaghalo-halo ng lahat ng kung ano-ano. Dahil sa kagagawa ng asawa niya. Napatay niya sa aktong. Ayun, oho. O, Pinapawalang sala pa meron pala. pang ano yun na may oras pang pagitan eh. Binigyan pa rin ng katwiran ng korte. O eto, nasabi niya lang. Oo. Sinasabi ko sa iyo, gaano ang kayang dalhin ng isang tao sa kanyang dibdib. Kung pag-uusapan ay yung barrage ng persecution. Totoo kong. Gaano karami? Yan. Kung sa korting tunay, Jen, yan ang kanyang titimbangin. Oho. Walang iniwan sa battered housewife eh. Opo. Bugbog na bugbog eh. Isip-isipin mo, yung buong puwersa ng House of Representatives nakatuon sa'yo. Samantalang yung mga kasama mo na mas malaki pa yung tinanggap, wala man lang tinawag kahit isa para usisain din ang pagkakagasta ng kanilang confidential fund. Oho. Ayun. Sana naintindihan. ng malinaw kababayan yan sa natin. ating mga kababayan. Kaya sinasabi po natin, hindi po yung pagsabi niya Oho. ang ating lamang dapat na usisain. Kung ano ang pinanggalingan na sitwasyon, bakit niya nasabi yun? Ayun. Kasi baka mag-apply yung exempting circumstances, Opo. mitigating circumstances. Ganun ang korte. Hindi. Tayo naman eh. Anong masasabi mo sa sinabi? Nako. Wala ka akong masasabi dyan. Sabi ko nga po kung buong puwersa ng gobyerno ngayon, yun ang tinutukan ng pansin. Hindi ba? Buong puwersa. Oh. Opo. So, naghahanap ng kahit ano. Patikan yun ng impeachment, iniyamba na. Sabi ko nga sa iyo, gaano ang kayang tanggapin ng isang tao?